Aligaga at windang ka na. Challenges of the day. Kayang-kaya na gawing bonggang-bongga ang pagsalubong sa umaga. Manila sa umaga. Manila sa umaga. Manila sa umaga. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Mga eksena sa umaga. Makakarelate ka sa tahanan, sa lansangan, sa timbangan. Lahat na nangyayari sa Manila. Pagtilaok ng manok. Kuha mo Manila sa umaga. Manila sa umaga. Dito lamang sa Radyo 5, 92.3 News FM. Susunod na ang Pilipinas News ng TV5 sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang bumabanderang balita sa Pilipinas News. Senadora Miriam Santiago gumanti ng mga tirada. Senador Juan Ponce Enrile idiniin sa pork barrel scam, tinawag na hari ng iba't ibang krimen at isa umanong babaero. Psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer and urgently needs treatment for sex addiction. Enrile patawa-tawa lang at naglaro pa ng kanyang tablet. Sayang oras na Senate. I really feel we're wasting. Senator Serge Osmeña tinawag na aksaya sa oras ang bangayan ng mga kapwa senador. Meralco planong unti-untiin ang dagdag singil sa kuryente. Mga paraan para makatipid ng konsumo, alamin. Buong Tacloban, wala pa rin kuryente halos isang buwan matapos sagupitin ng bagyong Yolanda. Mga kinontratang maglinis ng tumakas na langis sa Estancia Iloilo, nagkakasakit na rin. Medical at Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo, mas naging organisado, mga pumila para sa relief packs. Kailangan pang magpakita ng claim stub. Batang babae na nawala ng higit isang linggo, patay na nang matagpuan sa sementeryo sa Pasig. Biktima posible raw ginahasa. Bird flu virus, hindi raw na ipapasa ng tao sa tao. Ayon yan sa DOH. At sa showbiz, Ann Curtis nakipag-ayos na sa nakaaway niyang bar owner. Fast and Furious co-star ni Paul Walker naging emosyonal nang bumisita sa crash site sa LA. At Darth Vader ng Star Wars, bakit kaya nag-selfie? Sino ka mayaman na bansa doon? Alas 2 ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Balitaan. Sa ngalan ni Cherry Mercado, ako si Sean Yao. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo, ako si Joby Francisco. Ito ang Pilipinas News. Inisa-isa ni Senadora Miriam Santiago ang mga krimen umano ni Senador Juan Ponce Enrile mula noong panahon ng Marcelo hanggang sa kasalukuyang pork barrel scam. Pati ang pagiging babaero umano ng senador, hindi pinatawad ni Santiago. Mind is sit, sit, sit. 3 times sit. At para lalang sigurado, ito. Harap-harapang binira ni Senadora Miriam Santiago si Senador Juan Ponce Enrile na nauna nang nagpakawala ng tirada sa kanya noong nakaraang linggo. Pinindigan ni Santiago ang kanyang akusasyon na si Enrile ang mastermind ng PDAP scam. Enrile could have requested for additional hearing where he could be personally present and interpolate Janet Napoles, who appears to be his BFF, his best friend forever. But he chooses to keep away and to keep silent because he's immobilized by fear and humiliation. Isa-isa ring inungkat ni Santiago ang iba't iba umanong krimen ni Enrile na nagsimula pa raw noong panahon ng martial law. Pineke raw ng Nooy Defense Minister ang pag-ambush sa kanya na siyang naging mitsa ng pagdedeklara ng patas militar. Guilty umano si Enrile sa human rights violation noong mga panahong ito. Hari rin daw ang senador ng smuggling at pasugalan dahil siya ang nagtatag ng Cagayan Economic Zone Authority. The Cagayan Ecozone is the only ecozone in the country that is allowed by the Enrile law to host and issue online gambling licenses to offshore companies.
Matinik. Quezon City. Nagpakawala rin ng mga personal na banat ang senadora. Ayon sa kanya, may relasyon umano si Enrile sa kanyang dating chief of staff na si Attorney Gigi Reyes. Babaero raw ang senador. Psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer. Christina was reported as saying that she no longer could tolerate his chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants, and urgently needs treatment for his sex addiction. Pati ang pagpapastem cell ni Enrile hindi pinatawad ng galit na senadora. She looks like a female Yama, surprised in her bank. Pati si dating Senador Ping Lacson tinawag ni Santiago na attack dog ni Enrile. Naging wanted sa batas si Lacson noong 2010 dahil sa Dacer Corbito double murder case. Pero inabsuelto siya ng Court of Appeals. Pinky Lacson. But many believe that Enrile provided safe haven in Cagayan to Lacson. The lawyer's thought process. Minaliit naman ni Santiago ang paratang ni Enrile tungkol sa mababa niyang grado sa bar exams. Hindi raw ito ang batayan ng pagiging magaling na abogado. Tinapos sa Santiago ang kanyang speech sa isang hamon kay Enrile. I challenge Enrile to a public televised debate. Speech at nakipag-picture taking sa mga estudyante. Mean Los Baños, News 5. Tila baliwala naman kay Senador Enrile ang mga banat ni Santiago. Nagawa pa niya maglaro ng tablet pero ang mga kapwa-senador nila nanghihinayang sa nasasayang na oras sa bangayan. Where I first made that very same accusation based on the law. Habang nanggagalaiti si Senadora Miriam Santiago, si Senador Juan Ponce Enrile cool na kulang. Nakuha pa niyang maglaro ng bejeweled sa kanyang tablet. Pero nang mag-resume ang sesyon, hindi nakatiis si Enrile. Tumayo siya sa plenaryo at itinanggi ang mga akusasyon ni Santiago. Personal assaults against innocent people without any proof or iota of evidence to back her up. Ayon kay Enrile, si Santiago mismo ang naglaglag sa kanyang sarili. Masaya naman ako sapagkat lahat ng sinabi ko doon sa speech ko ay pinatunayan niya ngayong araw na ito. Pero Senator, particular doon alin sa? Lalo na yung kanyang state of mentality. Ayaw naman daw pag-aksayahan ng oras ni dating Senador Panfilo Lacson, ang ani ay walang kwentang akusasyon. Abala raw siya sa nakatakda niyang appointment. Si Senador J.V. Ejercito aminadong tensyonado habang nag-speech ang senadora. Sobra. In the line of fire ako baka mamaya mabato yung baso, baka ako tamaan. Pero maasa siyang matatapos na ang pangayan lalo't naapektuhan ang imahe ng Senado. Ayon kay Senador Bam Aquino, dapat daw makita ng taong bayan na nagtatrabaho sila. Tingin ni Senador Osmeña, nagiging katatawanan na raw ang Senado. Nasasayang ang oras ng Senate. I really feel we're wasting time. But at the same time, we're providing entertainment. Handa ro naman si Senador Jingo Estrada at ang kanyang amang si Erap na mamagitan para mag-ayos sina Enrile at Santiago. Roel Chaco, News 5. Samantala, sa mga consumer ng Meralco na umaabot sa 100 kilowatt-hours pataas ang konsumo ng kuryente kada buwan, 300 piso ang posibleng dagdag sa inyong bill. Hindi birong halaga kaya pati mga negosyante humihirit na baka pwedeng unti-untiin ang singil. Naalarma ang negosyanteng si Ed Lacson sa nabalita ang minimum na 3 pisong dagdag singil sa generation charge ng Meralco para sa buwan ng Disyembre. Mabigat na pasanin daw ito hindi lamang sa mga consumer kundi para sa mga maliliit na negosyo at malalaking kumpanya. Give some breathing space, lalo na after the Yolanda, companies are doing their share in helping the victims. Bigla na ng kaunting space, a little financial space. Inanunsyo kahapon ng Meralco na posibleng tumaas ang generation charge nito o ang ipapasang singil sa kanila ng kanilang mga supplier nang hindi bababa sa 3 piso kada kilowatt hour ngayong buwan. Gawa ito ng tumaas na presyo ng kuryenteng binibili nila sa supplier dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya gas field. Kung ang Malacanang ang tatanungin, resonable daw ang pagtaas dahil dumaan naman sa proseso. Bababa rin daw ang presyo ng kuryente pagkatapos makumpuni ng Malampaya. Wala pong mas mahalagang prioridad para sa Pangulo at sa administrasyon kung hindi ang kapakanan ng mga mamamayan. At wala pong
intensyon na magpataw ng dagdag na pasanin na hindi makatuwiran. Ang good news naman, pinag-aaralan ng Meralco ang posibilidad na hati-hatiin muna ang dagdag singil para hindi mabigat sa bulsa. Nagawa ito ng kumpanya noong 2010 nang mag-shutdown din ang Malampaya at umakyat ng halos 2 piso ang dagdag sa generation charge. Cognizant kami dun sa feedback na nakukuha namin. So, kaya nga tinitingnan namin lahat ng posibleng pwedeng gawin para mayroon na kaming ginawa to mitigate it, no? Wala raw munang ilalabas ng mga electric bill para sa buwang ito. Ito'y hanggat hindi lumalabas ang bagong generation charge at hindi na dedesisyonan ang mekanismo para kolektahin ito. Michelle Orosa Ople, News 5. Habang mataas pa ang presyo ng kuryente, siyempre po, ang kailangan natin gawin ay magtipid. Alam nyo bang may mga diskarte para hindi na kailangan plansahin ang inyong mga damit? Pagpag-system ang diskarte ni Aling Rose para makatipid sa kuryente. Imbis na magplancha, pinapagpag na lang niya ang damit. Saka tutupiin at dadaganan ng unan para walang lukot. Kung may kailangan namang plantsahin, may schedule. Ang pinaka-main ko lang talaga na pinaplansya is uniform. Once a week lang. 3 oras na lang din ang gamit sa appliances. Ang aircon na dating 6 na oras nakabukas, ngayon ay 3 oras na lang. Ayon sa Meralco, ang pagbawas ng paggamit ng aircon mula sa 8 oras sa 3 oras ay makakatipid ng 60% sa konsumo ng kuryente. Nilimitahan na rin ni Aling Rose sa 1 oras kada araw ang paggamit sa computer. Like yung anak ko, kung magre-research siya o inuurasan ko rin siya, 30 minutes is good enough for the research. Kasi pagka hinayaan ko siya, minsan nagpe-Facebook na. Ayon naman sa grupong Greenpeace, mainam na magpalit ng bumbilya mula sa incandescent o fluorescent papuntang LED. Mahal siya pero in the long term, mas malaki yung natitipid mo na kuryente at mas nakakatipid ka rin sa gastos. Kung bibili naman daw ng appliances, dapat may Energy Star o Energy Efficiency Rating. Ugaliin ding i-monitor ang konsumo ng kuryente. Maaari ninyong makompute ang inyong gasto sa bawat appliance sa pamamagitan ng appliance calculator ng Meralco na makikita sa kanilang website o kaya sa kanilang Move application na pwedeng i-download sa inyong mga cellphone. Pipiliin nyo lang yung appliance na gusto nyong i-check, alimbawa itong air cooler, tapos gagabayan na din kayo sa inyong pagkonsumo. Ilalagay lang dito kung gaano kadalas gamitin ang appliance at kung anong klase ito para makompute ang inyong nagagastos. Trish Roque, News 5. Samantala, muling nagsagawa ng evangelical mission ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Pero di gaya ng dati, mas organisado ang pamamahagi ng tulong kanina. Ang mga pumila kasi binigyan ng claim stub. Inabutan na ng gabi sa pila ang maraming residente ng Paco, Maynila. Matyaga silang nakipagsiksikan para sa evangelical mission ng Iglesia ni Cristo. Bukod sa medical at dental check-up, nakatanggap din ng libreng bigas ang mga residente. Pero di gaya noong mga nakaraang buwan, binigyan na ng stub ang mga pumila. Akala nila na baka maubusan kami. Dahan-dahan na nakumbinsi rin namin sila na hindi, kahit hindi kayo magmadali, kahit nasa dulo kayo, mabibigyan kayo. Yun nga lang, hindi napigilan ang pagdating ng mga gustong humabol. Hinarangan na lang sila ng mga pulis na mga pinagpatong-patong na monoblock chairs. Ang haba ng pinila mo tapos gaganituin ka. Di naman po kami magkakago ng ganito kung hindi kami harangan ng ganito eh. Bibigyan nila kami ng maayos. Pero katwiran ng mga pulis, iniwasan lang nila na magka-stampede tulad noong nakaraang Oktubre. Under control naman yan, hindi naman na magugulo yung mga tao. Nabigyan din sila ng mga ticket kasi sobra naman yan eh. Marami po pinamimigay ang ating Iglesia na Cristo. Nasa 15,000 relief packs ang inihanda ng INC. Sobra-sobra sa dumating na residente. Kaya naman sa huli, napapila na rin ng maayos ang mga residente para mabigyan ng libreng bigas. We are trying to fulfill what the Bible says. Ibigin mo yung iyong kapwa, love your neighbor. Sa buong maghapon, nasa 6,000 residente rin ang natulungan ng medical at dental mission ng INC. Malaking bagay kung bibilin mo ito. Hindi mo kikitain. Mahal kasi itong mga gamot. Dahil sa event, isinara ang Benitez at Malvar Street hanggang kaninang alas 9 ng gabi. Pero hindi ito gaanong nagdulot ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Patricia Mangune, News 5. Susunod, ilang negosyante sa Tacloban umaaray na sa kawalan ng kuryente ng halos 1 buwan.
Tumagas na langis mula sa isang power board sa Iloilo, hindi pa rin nasisip-sip. Kumpanyang kinuha para linisin ang oil spill, kulang daw sa gamit. At Fast and Furious co-star si Paul Walker, naging emosyonal nang bumisita sa crash site sa LA. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pilipinas News. Magbabalik ang Pilipinas News ng TV5 sa Radyo 5, 92.3 News FM. Bawat sandali, bawat oras, bawat araw, may balitang kumakaris. Radyo 5 Taxi Squad, nagbabaybay at voluntaryong nag-aalay ng oras at panahon upang tumugon sa tulong at hiling ng pagkakataon. Sila ang mga responsableng lupon ng mga taxi driver, nagsisilbing mata at tenga sa kalsada ng Radyo 5. Walang preno sa paghatid ng balita. Hindi itataas ang metro ng Pandaraya. Hindi tatanggi sa pasahero. Kumakasa sa aksyon. Radyo 5 Taxi Squad, ang matikas at makabuluhang hanay ng taxi driver. Mapasada sa ngalan ng todo radyo servisyo sa Radyo 5, 92.3 News FM. Maring Martin, alam mo ba ang mas effective na pampagising sa umaga kaysa 3-in-1 na kape? Yan yung 3-in-1 ng Good Morning Club. Good morning, sir. Good morning, girls. At good morning, Mamuin. Yan ang bagong Good Morning Club. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng umaga sa TV5. Balik tayo sa Pilipinas News ng TV5 sa Radyo 5, 92.3 News FM. Isang taon na po nakakalipas nang halos mabura sa mapa ang ilang bayan sa Mindanao na tinumbok ng bagyong Pablo. Isa na rito ang Yubataan sa Compostela Valley na hanggang ngayon iniinda pa rin ng mga residente ang trahedyang tumama sa kanila. Madaling araw pa lang nasa labas na ng kanilang mga bahay ang mga residente ng Monte Vista sa Compostela Valley. Tumayo sila sa gilid ng kalsada at nagsindi ng mga sulo at kandila. Pagsapit ng umaga, nasalubong namin ang ilang residente na nagdarasal habang naglalakad papunta sa Barangay Andap. Ang Barangay Andap ang pinakamatinding sinalanta ng bagyong Pablo noong nakarang taon. Ang Barangay Andap sa New Bataan, Compostela Valley ang sinasabing ground zero ng kamagasan ang pinagsamang mga putik, tubig, mga bato at mga punong kahoy na dala ng bagyong Pablo isang taon na nakakaraan. Ang marker sa likod ko ang isa sa mga nagsisilbing paalala ng naganap na dilubyo na kung saan nakatala ang mga pangalan ng mga namatay at ng mga nawawala hanggang sa ngayon. Nasa 439 ang nasawi sa New Bataan. Kabilang dito ang mga kaanak ni Gemma Sibugan na pinagtirik niya ng kandila kanina. Nalaman namin yun na lang missing ang mama ko, papa at saka kapatid. Pamangkin ko rin. At saka nalaman ko na meron ako pamangkin nga nadala doon sa district hospital. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin nahahanap ni Dennis Pasigna ang katawan ng kanyang asawa at anak. Ang hiling na lang niya ngayon, mapag-aral ang isa pang anak. Kung mahirap lang kami, wala akong panggastos. Siguro kung elementary lang, makakaya ko pa siguro pag mag-high school, kung kaya. Bukod sa mga nasawi, 12,000 residente ang nawalan ng tirahan. Bukod sa lokal na pamahalaan, tuloy din ang pagtulong ng ilang grupo gaya ng Tuason Foundation na nagtayo ng mga bank house. Plano rin nila magtayo ng mga eskwelahan. Ang unang progress namin is to build a school for the children. At saka help them in their homes. Itinayo rin nila kanina sa munisipyo ang Tower of Light na magsisilbing simbolo ng pag-asa ng Barangay Andap. Errol Kawatbat, News 5. Halos isang buwan matapos manalasa ang bagyong Yolanda, nangangapapa rin sa dilim ang mga taga-Tacloban. Kaya naman marami ang nangangamba na abutin ang Pasko ang paghihintay nila na magkakuryente. Karamihan sa mga establishmento dito sa Tacloban nabubuhay lang sa generator. Kaya bukod sa tumal ng negosyo, iniinda rin nila ang dagdag gastos para sa nagpapaandar ditong gasolina. Ang negosyanteng si Cathy, napaiyak na lang nang masira ang generator niya. We survived the typhoon. This is enough suffering for us. Every day is a struggle. Every day is a challenge for us here. And this is our life here. Ayon sa local government, hindi pa naibabalik ang kuryente sa lungsod. At this point in time, wala pa po. We're still at 0% in a sense that siguro po yung LEECO may power na po, pero hindi pa ho siya nilalabas ng LEECO. Pero sagot ni Energy Secretary Jericho Petilla, hindi naman 0% because if you go out there in Tacloban right now, I think we were able to light up parts of Sagkahan area
Sa area ng provincial capital, meron na ring ilaw. Dagdag niya, naibalik operasyon na ang transmission line sa Tacloban. Pero ang problema, maraming bahay at gusali ang di makabitan dahil depektibo na ang linya. Nananatiling December 24 ang target ni Petilla na maibalik ang kuryente. Pero posible na mabago ito lalo't aabot daw sa 6.8 billion pesos ang kakailanganin para rito. Pursigido sa Secretary Petilla na maibalik ang supply ng kuryente bago ang Pasko, kahit na aminado siyang malabo itong mangyari. Bukod daw kasi sa problema sa linya ng kuryente at maggusali, problema rin ang kakulangan sa electrician. Maging ang Meralco, tumulong na rin. Pinailawan nila ang downtown, Sagkahan at daan papunta sa Tacloban Airport. Nagpadala yung One Meralco Foundation ng tulong sa mga cooperative. Actually, buong Leyte. Ang mga tagapalo naman, gumagamit ngayon ng bote at bombilya na nakakonekta sa generator set para mailawan ang mga kalsada. JV Arcena, News 5, Tacloban. Nagkaaberya ang operasyon ng kumpanyang kinomisyon para linisin ang oil spill mula sa sumadsad na barge sa Estancia, Iloilo. Ang problema, mahigit 1 milyong litro pa ng langis ang nakaimbak sa loob ng barko at nanganganib pang tumagas. Balot pa rin ang krudo ang baybaying dagat sa Estancia, Iloilo. Galing ito sa sumadsad na power barge ng Pisam nung kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Tumumba raw kasi ang gagamitin sanang backhoe ng kumpanyang kinontrata para maglinis ng tagas. Kulang sa gamit at kulang sa expertise sa pagharap ng problema. Dapat agaran talaga na masuyop ito, masipsip ito palabas, papunta sa isang safe na barge. Nasa 200,000 litro ng langis ang tumagas sa dagat. Ang problema, may 1.2 million liters pa ng langis ang naiwan sa loob ng barge at nanganganib na tumagas kapag hindi agad na agapan. Parang Kleenex ka lang ng Kleenex na tuloy-tuloy naman ang paglabas ng oil. Kaya importante na tanggalin yung pinagmumulan, yung source. Problemado rin maging ang mga residente na kinontrata para maglinis ng tagas. Gaya ni Richard na namaga ang mukha matapos matilansikan ng langis. Pero titiisin daw niya ang trabaho dahil wala raw silang kita mula sa pangingisda. Sige, sabi ko, sige lang yung trabaho, tuloy lang. Basta ang ano ko lang, tuloy lang ang maintenance na gamot. Babala naman ng DOH, pwedeng makaranas ng hirap sa paghinga, pangangati ng balat, sakit sa ulo at paghapdi ng mata ang may expose sa toxic substance na benzene. Pwede rin daw itong mauwi sa leukemia o ibang uri ng cancer. So we did a baseline medical examination sa kanila. Kinuna natin sila ng mga blood samples to determine kung ano na yung levels ng mga toxic materials. Higit 4,000 pamilya ang apektado dahil sa oil spill. Pinag-aaralan naman daw ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagsasampa ng kaso laban sa responsable dito. Maricel Halili, News 5. Mamimigay ng tulong pinansyal ang United Nations Development Program, Land Bank at SMART sa mga biktima ng kalamidad sa Visayas. 50,000 beneficiary ang makakatanggap ng cash card mula sa Land Bank kada buwan sa loob ng 1 taon. Huhulugan ito ng UNDP ng 2,600 pesos na pwedeng gamitin pambili ng mga supply o pampaayos ng nasirang bahay. Sa mga lugar na wala namang ATM, 5,000 cellphone units na may kasamang solar charger ay ipapamahagi ng SMART. Nakakonekta ang mga units sa Smart Money na pwede magsilbing mobile wallet nila. Ibig sabihin, mapopondohan ito ng credits na pwedeng pambayad sa iba't ibang mga transaksyon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamahagi o pamamahagi ng relief goods ng Alagang Kapatid Foundation. Kabilang sa mga huling nabigyan ng mga pagkain at supply sa mga taga-Bogo, sa Northern Cebu at mga taga-Kalibo sa Aklan. Si SMART Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Samantala, hawak na po ng Armed Forces of the Philippines ang Jordanian journalist na si Bakera Tiani. June 2012 nang dakpin ng mamamahayag kasama ang 2 Pilipinong media men sa Patikul, Sulu. Mag-aalas 8 ng gabi kanina nang matagpuan siya ng mga pulis na pakalat-kalat sa nasabing bayan. Nangihina raw si Atiani nang makita. Nagpapagaling na ngayon sa ospital si Atiani. Bukas, posibleng ibiyahe pa Metro Manila ang mamamahayag. Nauna nang napalaya nitong Pebrero ang 2 kasamahan niyang Pinoy. Balita naman sa showbiz, 3 personalidad ang nadagdag sa Eastwood Walk of Fame. Happy at honored daw si Miss World 2013 Megan Young na nabigyan siya ng bituin. Wala na rin daw mahihingi pa si Tony Gonzaga matapos bigyan ng bituin, lalo pa't makakasama niya ang boyfriend sa Pasko sa New York. Nabigyan din ng star si Joel Torre matapos parangalan bilang Best Actor sa Puchon Film Festival para sa pelikulang On the Job.
Dinagsang special screening ng reunion movie ni Nora Honor at Tirso Cruz III sa Bonifacio Global City. Kasama sa mga nanood sa made-for-TV movie na When I Fall in Love ang anak ni Tirso na si Bodhi. Present din ang cast na sina Nadine Samonte, Mark Abaya at John James Uy. Mapapanood ang pelikula sa 2014. Nagyakapan naman sina Ann Curtis at club owner JM Rodriguez sa isang event kagabi. Isa si JM sa mga nasampal at nasigawan ni Ann sa club sa Taguig kamakailan. Pero kagabi tinawag na ng club owner si Ann bilang mabuting kaibigan. Nagkasalisihan naman sa event sina Ann at ang isa pa niyang nasampal na si John Lloyd Cruz. Here, may mga batang... Susunod, batang babae na may 1 linggo lang nawawala matapos bumili sa tindahan. Natagpo ang patay sa isang sementeryo sa Pasig. Pagdukot umano ng isang estudyante ng Ateneo sa QC, isa umano kaso ng kidnap me. At ang speech ni Senadora Miriam Santiago labang kay Senador Juan Ponce Enrile pinagpiestahan sa social media. Tutong lang po at magbabalik pa ang Pilipinas News. Magbabalik ang Pilipinas News ng TV5 sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, Aksyon, News Alert! Kasalukuyang inahabol ngayon ng mga bombero ang sunog sa isang eskwelahan sa Barangay Piñahan sa Quezon City. Sa ngayon, inakyat na ito sa ikatlong alarma sa oras na alas 10:30 ng gabi. Ang tabayanan ng ibang detalye sa aking pagbabalik. Ito ang Radyo 5. Hannibal Panete, 92.3 News FM. Radyo 5, Aksyon, News Alert! Balik tayo sa Pilipinas News ng TV5 sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tinatanong ko kayo! Walang tigil sa pag-iyak si Jennifer nang balikan ng lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng 9 na taong gulang niyang anak na si Jen Beatriz. Naaagnas na ang katawan ng bata nang makita sa isang bakanteng lote sa Evergreen Memorial Park sa Pasig. Kwento ni Jennifer, Nobyembre 26 nang huli niyang makita ang anak. Paalam sa akin po na pupunta daw po siya ng 7-Eleven. Sabi ko po, wag anak kasi malayo. Ang sabi naman po siya sa akin, mama ayan lang yun no, ang lapit-lapit. Kung saan-saan daw nila pinaghahanap ang bata. Nagpaskil din sila ng litrato nito at kalaunan ay nakatanggap ng text message mula umano sa dumakip sa kanyang anak. Alam ko kung nasaan siya, kung anong kalagayan niya. Sabi po niya sa akin, sabi po sa text. Tapos, ang kapalit ng buong impormasyon na to, 20,000. Dahil kapos sa pera, di nila naibigay ang hinihingi ng sospek. Hanggang kanina, nakatanggap na lang sila ng tawag mula sa pamunuan ng sementeryo na natagpuan ng labi ng bata. Pero ang masaklap, ilang beses na raw nagpabalik-balik si Jennifer sa Evergreen para humingi ng kopya ng kanilang CCTV. Ito raw yung isa sa mga CCTV na posibleng nakahagip sa pagtangay doon sa biktima noong Nobyembre 26. Pero ayon ngayon sa management nitong Evergreen Memorial Park ay hindi raw posibleng ma-retrieve ang video dahil hindi raw nito nakunan o nahagip itong kalsada kung saan posibleng napadaan yung bata at yung dumakip sa kanya. Iniimbestigahan na ng Pasig PNP ang mga trabahador sa loob ng sementeryo. Kumuha ng request ng CCTV footage dito. And then tanungin yung mga gwardiya para malaman kung ano yung mga unusual incidents kasi may guard dito, may guard doon sa malapit din doon. Camille Abadisio, News 5. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Leah Cruz. Leah? Mga kapatid, ramdam pa rin ang malamig na panahon sa Luzon. Sa Bicol Region, maulap na maulan bukas at magiging maulap din sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Kung uulan man, ay mahina lang ito at sandali lang. Sa Visayas naman, makakaroon ng mahinang ulan sa hapon sa may bandang Samar habang maaraw naman sa iba pang bahagi. Umiip kasi sa Silangang Visayas ang malamig na hanging amihan na nagdudulot ng ulan. Mananatili namang maaraw na maulap sa Mindanao at posible pa ngang umakyat hanggang 33 degrees Celsius ang init bukas. Samantala sa unang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Pablo, niyanig ang mga taga Davao Oriental ng lindol. Tumama ang magnitude 5.7 na lindol sa timog silangan ng Mati, Davao Oriental at naramdaman ito sa buong timog at silangang Mindanao pero walang idinulot na pinsala. Ako po si Leah Cruz, happy magatid ng Weather News. Thanks, Leah. Samantala, naging emotional po ang Fast and Furious co-stars ni Paul Walker nang bumisita sila sa memorial ng aktor sa Southern California.
Naiyak pa si Tyrese Gibson habang nag-aalay ng bulaklak para kay Walker. Gumamit naman ng police speaker itong si Vin Diesel para magpasalamat sa mga dumalo sa memorial. Sa Facebook, sinabi ni Diesel na nabubuhay pa rin si Walker sa kanilang mga puso. Habang buhay daw na itinuturing na kapatid ni Diesel itong si Walker. Inanunsyo naman ng Universal Pictures na idodonate nila ang bahagi ng kita ng Fast 6 sa charity ni Walker para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Nagpasalamat naman ang kamera natin sa tulong ni Walker. Pero no comment ang kumpanya sa umano'y leak videos ng Fast 7 sa internet. May kita rito ang pagdalo ni Walker sa isang libing. May linya pa nga aktor na may isa pa raw na mangyayaring libing. Samantala, ginawa pong katatawanan sa internet ang mga birada ng Senadora Miriam Santiago kay Senador Juan Ponce Enrile. Hindi na nakakagulat ito, no? Pinagdikit ng netizens sa mga litrato ni Enrile at ng Llama kung totoo nga nakamukha niya ang gulat na hayop. Naging viral din ang three-fingered salute ni Miriam ala Hunger Games. Kaya naman, isinama siya sa litrato kasama ibang karakter sa pelikula gaya ni Pita at Katniss. Bilang pangontra, pinotoshop ng ilan ang ulo ni Enrile sa kontrabida ng Hunger Games sa si President Snow. Ang tawag tuloy dito, The Thunder Games. Naging viral din sa ibang bansa ang selfie na ito ni Darth Vader na ipinost sa Instagram. Bahagi yan ng promotion para sa ginagawang Star Wars Episode 7. Mga kapatid, 21 days to go at Pasko na. Para sa tuloy-tuloy na balitaan, tutok lang sa News 5 Everywhere. Silipin din ang aming Instagram account na News 5 Action. Sa ngalan ni Cherry Mercado, ako si Sean Yao. Napapanood din po tayo abroad sa pamamagitan ng kapatid TV5 at Action TV International. Ang mga kwento sa likod ng balita, susunod na po sa reaksyon. Mga kasama niyo ang happy ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez. Ako po si Joey Francisco. Saan man, kailan man, kapatid, ito ang Pilipinas News. Magandang gabi.